hindi marunong mag-English yung amo mo. Oh, problema yan ha, problema yan. So, ikwento ako sa inyo yung pinagdaanan ko. Yung una kong amo, hindi kasi marunong mag-English yun guys, hindi nakakaintindi. Yung kinakausap ko dati, yung pagdating ko sa amo ko, kasi nga, school ano yun eh. Yung bang parang school, private school ba? Private school yung bahay niya. Buti na lang, may teacher, ay English teacher doon na kasama niya. So, yun yung kinakausap ko, yun yung translate ng mga sinasabi namin. Pero minsan lang naman yun kasi mas madalas wala talaga yung teacher na yun. Kasi nga, ano lang yun doon eh, teacher lang siya sa private school ba? So, maraming araw na wala talaga yung teacher na yun. So, yung ginagawa ng amo ko, nagdadala siya ng tablet. Di ba tablet? Tablet. Yun. Yung dinadala ng amo ko. Tapos doon nga, ano yung mga translate ng yung mga sinasabi niya. Tapos kapag inuutusan niya ako guys, ng mga bagay-bagay na gusto niyang gawin ko ba, sinusulat niya sa umaga pa lang. Pag tulog pa kami, yun, nagsusulat na siya, sinusulat niya doon sa sa papel ba, sa papel, sinusulat na niya yung mga gagawin ko, ganyan, nakasulat na yan, nakatranslate na yan sa English, yung mga ba, kasi ginagamit niya yung tablet niya, yun yung, daladala niya yung parati, kapag pag kinakausap niya ako, dinadala niya yun, tapos yun, pag may utos siya sa akin, nakasulat na yun, yung binabasa ko na lang na ganito yung nagagawin ko, ganyan. So, ganyan yung style ng mga amo dito guys kapag hindi sila marunong mag-English ba. Pero minsan lang naman yan. Lalo na kapag matanda yung alaga mo, yung mga anak nila, marunong mag-English yan. Kasi hindi naman sila kukuha ng Pinay kung hindi sila marunong mag-English guys. Marunong yang mag-English yung mga anak. Yung kadalasan lang, yung matanda dito, hindi talaga yung marunong mag-English. Katulad dito sa lula ko, hindi talaga marunong mag-English yan. Kaya yung anak niya, kapag may mga sinasabi about sa kanang mama niya, ganyan, na ganito, dapat ganito ka, dapat ganyan. Sinasabi niya sa English, kasi kahit nandyan si lula sa gilid, hindi naman yan kakaintindi. Tahimik lang yan si lula, hindi yun magasalita. Pero pag nagsalita yung amo ko na nagkausap kami ng Chinese, siyempre, kasabat si lula. Kasi naiintindihan niya. Pero pag English, hindi siya nakakaintindi. So mamaya, alis pala kami kasi yung anak ni Lola, daw, doon daw kami ng halian sa labas. So alis, tapos ngayon, nasa naman si Lola. Yung Lola ko, nasa schooling niya guys, kasi Sabado ngayon. Kapag Sabado kasi, umaalis Lola kasi may schooling siya. And wala naman ako sumasyadong ginagawa ngayon. So, gumawa ako ng video para sa mga first timer na pupunta dito sa Taiwan bilang isang caretaker. So may ilang comment pala sa akin doon sa shoutout sa nag-comment about sa tattoo. Yung tattoo ba? Pwede ba daw may tattoo? Parang parang factory ata yung parang factory yung ibig sabihin niya na may tattoo. So ilalagay ko dito sa gilid diyan, ilalagay ko diyan sa yung mga kasi may sa FB, maraming sa FB, pwede mong tingnan doon sa FB yung mga marami kasing mga post diyan about sa mga factory, yung mga naka-hire ng factory worker, ganyan. So marami, ilalagay ko dyan sa kilid, ilalagay ko dyan. Nakalagay dyan kasi marami yan. Pwede mo yan subukan, i-try mo yan. Saka isilipin mo rin yung FB nila kasi ilalagay ko din kung ano yung pangalan ng FB nila. Pwede kang mag-comment doon kung yung mga kasi marami silang, yun yung nagpo-post ng about sa mga factory worker Doon mo din malalaman kung magkano yung sweldo ng mga factory worker dito. Nandun yun, yung mga agency, tapos saan ka mag-apply. So, yun. Kasi magkaiba naman, hindi naman kasi ako factory worker, caretaker ako. So, bibigay ko na lang yung mga pwede mong puntahan or pwede mong tanungan about sa factory na gusto mong applyan. Nalagay ko na lang dyan. So, about sa mga gustong mag-Taiwan, gustong maging caretaker at mag-alaga ng matanda. Tandaan natin guys na dito, kasi maraming kasi meron kasi akong FB page doon sa maraming nagtatanong doon na ba't gusto nilang pumunta dito sa Taiwan, ganito. So, sabihin ko na pag pumunta ka dito sa Taiwan, yung trabaho mo pag-aalaga ng matanda. Kasi yung sinasabi kong first time ako dito, nag-alaga ako ng bata, hindi talaga yun guys, rare lang yun. Hindi yun talagang kasi kadalasan nito, pag nandito ka, matanda talaga yung alaga mo, hindi bata. At saka, yung totoo, pag bata talaga yung alaga mo, hindi talaga yan legal. Okay lang sa akin dati, kasi kambal yung alaga ko Sabi na agents ko, okay lang naman kasi baby pa, tapos kambal. Tapos hindi talaga ako nagtatrabaho sa bahay. Guys, yung focus ko lang talaga dati is yung alaga kong bata. So parang lang talaga akong caretaker, ganun. Yaya lang yung ginawa ko. Hindi ako nagtatrabaho. Nasa kwarto nga lang kami parating ng alaga ko rin. Tapos hindi din ako nagluluto. Parang ganun ba? So focus lang talaga ako sa bata. Kaya mas okay pa ganun. Pero pag matanda ka kasi, nandito ka sa bahay ng matanda, maglilinis ka, mag-aano ka, alagaan yung matanda, papakainin mo, alagaan mo. Ganyan yung mga gagawin mo dito. Tapos, pag pag yung matanda is, talaga, pag hindi niya kaya ba, kailangan talaga ng alalay. So, ang gagawin mo naman doon is, kadalasan yung nangyayari dito. Kaya dapat alam nyo na, pag nandito kayo, caretaker kayo,
Matutulog lang, magkatabi kayo matulog ng alaga mo. Hindi naman magkatabi sa isang higaan. Sa isang kwarto. Tapos magkatabi yung higaan nyo. Ganun. Pero hindi talaga magkatabi ah. So, ganun yung mga sitwasyon dito ng mga caretaker. Kailangan ano talaga, alagaan talaga focus sa matanda. Ganyan. So, ganyan yung trabaho. Tapos, kailangan yung pasensya mo guys. Ay, taasan mo yung pasensya mo. kasi for sure, mauubos yung pasensya mo dito. Mauubos yung pasensya mo pag gusto mo mag-alaga ng matanda. Kasi siyempre, iba na yung iba na kasi yung mga ugali ng matatanda. Lalo na pag na talaga, matanda na talaga. Yung nila, ugali nila guys, wala na silang patient. Wala na silang pasensya ba. Talagang, ang bilis na nilang magalit guys. Tapos, kung ano-ano lang yung mga gustong gawin. Akala mo malakas pa. Akala mo talaga kaya pang gawin yung mga bagay na gusto nila kahit hindi na naman talaga kaya. Kaya matigas na yung ulo ba? Okay, kailangan mo talagang intindihin, kailangan mo pasensyahan, kailangan mong alagaan, bantayan. Oh. Okay, yan yung mga dapat mong gawin dito. Kaya kailangan yan yung trabaho mo pagdating mo dito. Hindi naman focus dito sa amin as caretaker, hindi naman talaga focus sa amin yung trabaho. Mostly yung alam ko kasi ako dito ganyan, yung ate ko ganito, yan ganyan din. Kasi yung focus mo kasi dito, hindi ka naman parang katulong. Sinasabi bawal nga sa amin dito guys na dapat alam mo yung karapatan mo kasi yung mga caretaker dito bawal silang bawal silang utusan na maglinis-linis ng mga ganyan. Bawal 'yun. Kasi yung caretaker, mag-alaga lang talaga yun ng matanda. Pwede ka maglinis sa bahay ng alaga mo, ganyan yung alaga mo, alagaan mo, linisin mo yung bahay ng alaga mo, ganyan. Basta sa loob lang ng bahay. Pero pag sinabi yung mga anak niya, kailangan mo linisin, puntahan yung mga anak niya, bawal yun. Huwag mong gawin yun, bawal yun. Huwag kang kasi bawal yun sa trabaho natin. Nasa labor yun, bawal kang magtrabaho ng sobra ganyan ba. Hindi ka pwedeng utosan na linisin mo yung bahay ng anak ko, linisin mo yung ganito, ganyan. Bawal yun guys, bawal yan. Hindi mo yung trabaho. Yung trabaho mo dito, isang caretaker, mag-alaga ka lang talaga ng matanda. Dapat alam mo yung mga bawal. Sinasabi namin yan sa labor eh. Sinasabi natin sa kung ano yung mga bawal at hindi bawal. So pagdating mo dito, kung hindi ka, syempre pagdating mo dito, hindi ka pa marunong magsalita ng Chinese. Tapos hindi marunong mag-English yung amo mo. Okay lang, kasi sila naman mag-a-adjust eh. Alam na naman nila yung sitwasyon nila, na pinasok nila, na kinuha nilang Pinay, hindi nakakaintindihan ng Chinese. So, alam na nila yung mga gagawin, nakaplano na yan. So, katulad ng amo ko, baka gagawin din sa inyo yun, na magdadala lang siya ng mga ng mga translate na tablet, tapos i-translate na yung mga sasabihin niya, or kung isusulat niya lang yung i-translate niya yun sa tablet na yung mga gusto niyang ipagawa sa'yo, tapos isusulat niya na lang, so babasahin mo na lang yung mga mga gawain mo, ganun lang yung mga style nila. So huwag kayong mag-alala kung makapunta kayo dito na hindi niyo naiintindihan. Kasi sa paglipas ng mga taon, makakaintindi lang din naman kayo, makakapagsalita lang din naman kayo at maiintindihan niyo din sila, magkakaintindihan na din kayo, kaya huwag kayong mag-alala. So sa mga gustong pumunta dito sa Taiwan at sa mga nag-a-apply na dyan sa Pilipinas, good luck sa ating lahat. Sana makatagpo kayo ng mabait na alaga at mabait na amo. Salamat sa panonood. Don't forget to like and comment kung nagustuhan nyo. At pa-subscribe naman dyan. Pa-subscribe naman guys. Sa mga sa mga nanonood tapos hindi pa nakasubscribe naman. Pa-subscribe naman at pa-like ng aking video kung nagustuhan mo. Thank you for watching. See you in the next vlog. Bye-bye.